Malabo po yung persona ng grata sa katulad nila Dr. Love. Hindi po mangyayari na yan. Kasi hindi naman sila nang babastos. Nakakatulong pa nga sila sa bayan ng Dait. Parang grabe naman yung galit no kay Dr. Love. Kung totoo man yung sinasabi nila na after nung first channel niya, yung malaking subscriber na channel niya na demonetize, isusunod pa yung isa niyang channel. Grabe naman yung sama ng loob ng may galit no kay Dr. Love para gawin yon. Okay? Ngayon, ano ba yung magiging basihan para i-take down din yung second channel? Kung totoo man, no? Kasi may mga ganyan. Actually, may nag-comment pa eh. So, I don't know if that comment is serious or gusto lang mapansin. Actually, napansin siya. And napansin ko rin. That's why I'm going to share yung comment na yon. And from that comment, subukan natin magbigay ng sarili natin opinion. Dahil yung sa first channel niya, meron naman tayong nagawang reaction na doon. Patunay na talaga na-demonetize yung channel niya. And one of the speculation doon at sinasabi rin ng ibang mga vloggers no, na because of the massive unsubscribe na nag-unsubscribe sa channel. And binigyan ko po ng sarili kong opinion yun na for me, it's not the massive unsubscription yung naging reason. And I mentioned a few. Now, dito sa kanyang another channel, yung 19,000 subscriber, so far, wala tayong nababalitaan na may nagkaroon ng massive unsubscription doon. So, paano nila iti-take down? So, yun yung pag-uusapan natin dito sa content ko na to. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please, don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. Matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Okay? So, allow me to share yung comment na yon, no? Yung isa sa mga, I don't know kung saan siya nag-comment, and saying with assurance na matitake down din daw yung isang channel ni Dr. Love, yung latest niya na Dr. Love Vlog. Kasi yung Dr. Love na may 300,000 subscriber, na-demonetize na. Pero, pinipresyuhan pa rin ni Dr. Love. Okay? Na hindi niya inadmit. Actually, sa live niya kagabi ata, nagtanong ako pero hindi niya nasagot eh. Nung tinatanong ko nga, if strike ba talaga o na-take down ba talaga, bakit na-demonetize yung channel niya? I'm not sure kung nasagot niya yun, kaya lang naghintay ako pero dinaanan niya lang ng tingin. I'm not too sure kung hindi niya napansin talaga. Because I want to know also. I want to know the real story. Pero unfortunately, hindi niya ata napansin. Okay? So ito po, yung screenshot ng comment niya. So ito, no, may nag-reaction nito. May nag-reaction na po dito sa comment na to ng isang commenter. No? Huwag kayong mag-alala, masusunog din yung second channel na yan. Pati yung sa anak, no? Pati sa anak na lang yan. Kasi nga, panggulo lang sila. Dapat nga mapetition sila ng persona non grata ng bayan ng Dait. So, sobra naman tong commenter na to. Bakit naman, unang-una, malabong ma-declare silang persona non grata. Wala naman silang inaano doon. Binabastos, o hindi naman nila binabastos yung Dait. Grabe naman tong si Jack Migaldin, no? Jack. DJ Oak, no? Migalbin. Hindi po, malabo po yung persona ng grata sa katulad nila Dr. Love. Hindi po mangyayari na yan. Kasi hindi naman sila nang babastos. Makakatulong pa nga sila sa bayan ng Dait. Eh. So, paano sila madideclare na persona ng grata? No? Wala po silang inargrabyado to. Okay, bagkos tumutulong sila. Di ba? Yung simbahan lang eh. Laking bagay na yun na ginagawa nila eh. Tapos persona ng grata pa yung... Malabo po yan. Alisin niyo po sa isip niyo. Okay. Masusunog din yung second channel. For what reason? No?
may mga nagko-comment doon sa first content na ginawa ko na never daw gumamit si Dr. Lab ng mga videos no ng mga kasamahan niya. Okay? So, let's say if that's true, no, there's still a reason para ma-demonetize siya. Kung wala doon sa tatlo, si Dr. Lab na lang yung nakakaalam. Kung talagang, kasi normally yun lang naman eh. Sa tinagal-tagal, no, I'm not too sure kung talagang hindi gumagamit si Dr. Lab ng mga video ng kanyang mga nire-reactionan. Kung siya man ay nagre-reaction before. No, wala ba siyang ginamit na video kahit sa live niya? No? Kasi yun yung reason niyan. Pero katulad ng sinasabi ko, si Dr. Lab lang ang pwedeng magsabi ng totoo dahil may nare-receive siyang notification from YouTube. No? Okay? Either YouTube guideline violation yan or AdSense guideline violation yan, may marireceive at marireceive siya. Ngayon, kung siya ay minas report, may marireceive pa rin po siya. No? Na letter coming from YouTube. No, stating the reason. Not full detail of the violation. At least basic. Okay? Let's say sabihin na natin meron siyang na-mass report siya. May message siya ni YouTube. Na-mass report ka, blah, 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 blah. Mga ganon. No? Same thing. Kung siya ay may ginamit na ibang content ng mga kasamahan niyang vlogger. No? May marireceive din siyang message. Everything na it involve our channel, no? Ang platform ni YouTube po, magsisend po yan ng notification, ng email sa akin. No? Para ipaalam kung sino ang mga may gumagawa ng kalokohan sa channel namin or magbibigay ng penalty sa akin. Now, dito, sa second channel niya na mayroong 19,000 subscriber, di ba? Ano din yung violations? Ano po yung violation na pwedeng masunog yan? No? Itong mga sinasabing ganito, wala to, panggulo lang to. Kasi walang basis to eh. Di ba? Ano yung basis nitong si DJ Ok na to o si DJ Jack na to para sabihin niya? Yung pagsasabi niya nga lang ng persona ng grata. Baseless na kagad yan eh. Di ba? So, ito pa kaya. Ito pa kaya. Ang naging mali lang kasi ni Dr. Lang, sinabi niya na because of utang na loob, kaya niya hindi gagamitin na yun. Para sa akin kasi, utang na loob is utang na loob. Pero kung ano man yung gagawin mo sa channel mo, ilabas na yun. Kasi pinaghirapan mo. Di ba? So, yun yung pagkakamali ni Dr. Lab without analyzing what is the effect in a long run. So, ito yung naging epekto. So, lumalabas, may nililihim siya. And yung lihim niya, si YouTube yung nagbunyag by removing the advertisement. And pag nawalan ka ng advertisement, automatic po yan, mapapansin ng karamihan yan. Wala kang ads, may violation. Ngayon, yung violation na yon, tanging si Dr. Lab lang. Dito, sa masusunog yung second channel, pati yung sa anak niya, ano bang ginagawa ng anak ng channel ng anak na, no? Renz Rodriguez, nagla-live. Is he throwing curses ba sa mga nanonood? Diba? Wala naman. Ano yung magiging basihan? Yun yung sa akin, ano yung magiging basihan? 19,000 subscriber, tapos walang nag-unsub. Okay? Kung part pa rin ng Kalingap yan, i-mass report siya. Mass report can happen. No? Kasi ang subscriber ni Kalingap 3 million. Kung kahit kalahati or 500,000 lang mag-report niyan, I think mabibigyan ng attention ni YouTube niya. Di ba? Doon sa 19,000 ni Dr. Lab na channel. Di ba? So, dito sa pagsasabi na matitake down din, masusunod din yung isang channel nito. I don't think na magagawa. Unless i-mass report, no? Kung gano'n man yung ginawa sa channel ni Dr. Lab sa una, may mass report, pwede rin gawin yan dito sa second channel.
yung mass reporting. Pero, no, kung iaangal ni Dr. Lab yan, if ever, no, let's say lang, no, sabihin na natin, may reklamo na mass report uli yung second channel. Pwedeng umangal talaga si Dr. Lab dyan na siya ay target ng mga nagmamass report. Kasi yun lang naman yun eh. Either nagmass report or may violation siya na nagawa para mawala yun. Meron at merong violation yan. No? Which is hindi lang natin alam. Ngayon, doon sa kumu-question na grabe yung price na hinihingi niya. 500,000 to 1 million. Malayo sa katotohanan niya, no? Kahit ako hindi ako. Yun yung gusto niya. No? Yun yung sinasabing presyo ni Dr. Lab. Pero malabo po sa katotohanan. Sino po bibili ng ganong halaga? 500,000 pesos for 330 something subscriber. Ano ba yung content? Di ba? Halimbawa ako bibili. Ano ba yung gusto kong i-content? So dapat hindi ako nalalayo sa content nung dati. Nung dating may-ari ng channel na yun. Di ba? Yun. Dapat yun parang i-content ko. Paano kung hindi ko ganun i-content? So mababawasan pa ng mababawasan yan. Mag-i-inactive yung ibang mga subscriber dyan na balang araw, si YouTube mismo ang maglilinis. Yung mga inactive na mga subscribers sa channel namin na yan. May certain time or months of the year na si YouTube mismo naglilinis yan. Paano kung karamihan dyan inactive? Wala rin, mauubos din yung subscriber niya. Tapos binili ko ng 500,000, sabihin na. Kalokohan yun. Ha? Yung price na sinasabi ni Dr. Lab, it's too much. It's too much. Lalo na kung ang bibili ay nakakaintindi. Wala pong bibili ng ganyang halaga. Aminin natin sa akin sa inyo. Sorry, Dr. Lab, na nagpapakatotoo lang ako. Tapos may issue pang ganyan. Demonetize. Ibebenta ko ba sa ganong presyo? Sabihin na natin may 500,000, malaki pa rin po sa 500,000 yan. Tapos may issue. Demonetize channel. So, kailangan i-monetize po uli yan. Oh. So, malabo po yan. May ganyang history. Doon lumagay tayo sa katotohanan, Dr. Lab. Wala pong bibili sa presyo mo. Sabihin mong 300,000 subscriber. Bakit? Sigurado ka ba na ang bibili dyan ay taga-Kalinga pa rin? Di ba? Alalahanin nyo kung anong niche meron yung channel. Ngayon, kung yung bibili ng channel into motovlogging, travel, food vlogging, so totally iba na yung interest. Sino ba yung mga nag-subscribe sa channel na yan? Wala mga taga-Kalinga. Ngayon, pag napanood nila yung Dr. Lab na yan, magbaguhin yung pangalan, mag-iba yung pangalan. Kaya lang, mahirap na natang baguhin yan dahil nakakuha na rin ng silver play button yun eh. I don't know, kaya pang palitan ng name. Ba? So, maraming involved po dyan. Hindi po yan basta-basta kasi verified na yan eh. Tapos ibibenta mo, papalitan mo ng name. So, pag binenta ni Dr. Lab yan, so kasama pati yung silver play button. Di ba? Alam mo naman, hindi kasama yun. Kasama yun, so ibibenta dapat. No, part ng babayaran yun, kung meron man. So, first thing first, no, para maibenta ni Dr. Lab yan, ipamonetize niya uli yan. Pamonetize niya uli yan. And babaan niya pa sa 500 yung price. Kasi kung ako makikipag-bargain, yun yung sasabihin. Hindi naman yan ang niche ko eh. Mag-iba ako ng niche. Bakit ko bibilhin? Para malaki kagad yung subscriber. Di ba? Para wala lang ako magawa sa pera ko. Parang gano'n. Di ba? Kasi masyadong mahal yan. Dr. Lab, real talk lang yun sa akin. Ngayon pa na may issue yung channel. Pero kahit na gawin mong, kahit na pamonetize mo uli yan, I don't think that amount may papa. Okay? So, dito sa masusunog yung channel, malabo yan. I don't think na masusunog din pa itong channel na. Yung isang channel ni Dr. Lab. Kasi, pag sa akin halimbawa nangyari, aangal na ako. So may possibility ma-recover ko patuloy yung isa.
Dahil pinaginitan nyo ako. Sabihin ko, yung mga nag-mass report na yan, minas report nyo sa akong channel. Bakit? Kasi pinipersonal nila yung atake sa akin. Diba? Pwede na magreklamo si Dr. Lab pagka pati yung second channel niya na yan. Na strike din. Because of mass report, because of mass report. Okay, so yun lang po ang gusto kong share sa content ko na to, and always po, matuto kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabi ng fake news. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.